Wala lang, Rosa. Tumatanda lang tayo. Iyan ang laging sinasabi ng 78 anyos na si Ben kapag nahihilo siya. Nanlalamig ang mga kamay o nanlalabo ang paningin. Para sa kanya, normal lang ang lahat ng ito. Sa kanyang edad, ang nanginginig ng mga binti o paminsan-minsang paninikip ng dibdib ay bahagi lamang ng buhay. Dinidiligan pa rin niya ang mga halaman sa likod bahay, inaayos ang mga sirang gripo, at kung minsan ay tinutulungan niya ang kanyang mga apo sa paglilinis ng bahay. Kaya sa tuwing pinapaalalahanan siya ng kanyang asawang si Rosa na magpa-check up o uminom ng gamot ng regular, sinasabi lang niya, "Rosa, huwag kang sumusobra. Malusog pa ako. Huwag mong gawing sakit ang normal na pagod." Pero tahimik lang siya. Sanay na siya. Gayunpaman, hindi niya maalis ang pakiramdam na may hindi tama kay Ben kamakailan. Napansin niya, minsan nakatitig lang siya sa kalawakan habang kumakain. Nawalan siya ng gana sa paborito niyang tuyong isda at kamatis. Bigla siyang napaungol habang dinadala ang pitsel ng tubig. At ang pinaka nag-aalala sa kanya, madalas siyang nakaupo na parang may dinaranas, ngunit tumanggi siyang aminin ito. Isang hindi makakalimutang hapon Miyerkules. Tanghali, ito ay mainit. Nakaupo si Ben sa hapagkainan. Tahimik na pinipiga ang kalamansi sa isang mangkok ng tinola. Pinapakain ni Rosa ang kanilang pamangkin na si Caleb. "Ben, okay ka lang?" Tanong ni Rosa na sinulyapan ng asawa. Hindi sumagot si Ben. Sa halip, tila nagdilim ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang mangkok ng lugaw at dahan-dahan, tila nawala ng lakas ang kanyang mga daliri. Nahulog ang kutsara. Habang nagpapahinga si Ben, seryosong kinausap ni Dr. Mylene si Rosa. Ito ay hindi lamang ordinaryong pagkapagod. Batay sa paunang pagsusuri, ang kanyang presyo ng dugo ay hindi matatag at ang ilan sa mga sintomas ay maaaring mga maagang senyales ng isang mini-stroke o problema sa neurological. Hindi pa tayo makatitiyak, ngunit talagang hindi natin ito dapat balewalain. "Akala namin normal lang dahil sa katandaan," sagot ni Rosa. Nanginginig pa rin ang boses. Iyan ang iniisip ng karamihan. Malumanay na sagot ng doktor. Pero sa totoo lang, after 60 wala nang normal na pagkahilo lang or okay lang ang konting pagkalimot. Lahat ito ay mga senyales na ipinapadala ng katawan. Pagkakataon o paalala ng hapong iyon habang humihigop ng kape sa tabi ng kama. Tahimik na dumungaw sa bintana si Ben. May dumaan na ambulansya. Umaling-awngaw ang sipol sa buong silid. "Rosa," bulong niya. "Marahil ito ay higit pa sa pagod. Siguro ang aking katawan ay matagal nang nagsasabi sa akin. Ngunit hindi ako nakikinig." Natahimik si Rosa. At sa wakas, isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi. "Salamat at hindi pa huli ang lahat. Sana simula ngayon, pakinggan kita at pakinggan ang sarili kong katawan." Tumango si Ben. At mula sa araw na yon, nagsimula ang isang pagbabago. Hindi lamang sa kanyang gamot o dieta, ngunit sa paraan ng pagtingin niya sa katandaan. Kinabukasan mula sa Ward Health Center, maagang nagising si Lolo Ben. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Hawak-hawak ang maliit na notebook na ibinigay ni Aling Rosa sa kanya noong nakaraang gabi. Ang unang pahina ay nabasa. "Body diary, itala ang iyong nararamdaman araw-araw. May date, may time." At sa ilalim ay ang unang linya na isinulat ni Ben mismo. "June 16, 6 a.m. Manhid ang kanang hintuturo, pero walang sakit. Umiinom lang ako ng kape." Bumaba ang tingin niya sa kamay niya. Marahan itong gumalaw. Walang problema. Pero paano kung mangyari ulit bukas? O sa susunod na linggo? Ngayon, babalik sila ni Rosa sa Ward Health Center, gaya ng itinuro ni Dr. Mylene, para sa mas malalim na pagsusuri. At dito na nila sisimulang makilala ang mga sintomas na matagal na nilang hindi pinansin. "Doktor, hindi ko alam na ito ay napakahalaga." Pagdating nila sa klinik ay sinalubong sila ni Dr. Mylene na may hawak na maliit na dokumento. Sa tuktok ng papel ay nakasulat, "Mga palatandaan na madalas na binabaliwala ng mga matatanda
Ngunit hindi dapat. Umupo sila sa consultation area. Walang sinabi si Mr. Ben, ngunit makikita sa kanyang mga mata na mas seryoso siyang nakikinig kaysa dati. Mr. Ben, kung dati ay binabaliwala natin ang mga kakaibang sensasyon sa ating mga katawan, ngayon gusto kong ipaliwanag ng malinaw hindi lahat ng liwanag ay dapat baliwalain. Sa edad na 60 pataas, may mga sinyalis mula sa katawan na hindi lamang pagkapagod, ngunit mga palatandaan ng maagang babala. Palatandaan pon madalas na pananakit ng likod o balakang. Saan sa katawan mo masakit, Lolo Ben? Tanong ng doktor. Ang likod mo, lalo na sa umaga. Pero sinasabi ng lahat na normal lang iyon kapag tumatanda ka. Umiling si Dr. Mylene. Ito ay normal sa edad. Oo. Ngunit kung ang sakit ay pare-pareho, lalo na kung ito ay sinamahan ng pagkawala ng taas o isang pakiramdam ng lambot, ito ay maaaring osteoporosis. Ang mga buto ay unti-unting naninipis at kung hindi ginagamot, kahit na ang isang bahagyang pagkahulog ay maaaring maging sanhi ng bali. Palatandaan 2, pagkawala ng gana. Sumigaw si Rosa. Dati mahilig si Ben sa canned green beans and fish. Ngayon, hindi na niya maubos lahat ng niluto ko. Maaring may kaugnayan ito sa metabolismo, panunaw o kahit nakalusugan ng isip, paliwanag ng doktor. Ang pagkawala ng gana ay maaring isang maagang tanda ng depression, digestive disorder, kahit na cancer o organ failure. Palatandaan 3. Pagkapagod, kahit nagsisimula pa lang maging aktibo. Napansin ko rin, doktor, dagdag ni Rosa. Pag-akyat pa lang sa ikalawang palapag ay napabuntong hininga siya. Maaaring ito ay isang maagang senyales ng pagpalya ng puso o sakit sa baga. Ang hindi pagkakaroon ng pananakit ng dibdib ay hindi nangangahulugan na ang iyong puso ay malusog. Maraming mga matatandang tao ang hindi agad inaatake sa puso. Ngunit ang kanilang mga katawan ay nagbibigay sa kanila ng mga babala sa loob ng maraming buwan. Kumunot ang noo ni Ben. Parang katulad ko yan. Palatandaan pa to, pagkalimot o bahagyang pagkalito. Gusto kong idiin ito sa iyo, Ben. Patuloy ng doktor. Kung ang mga matatandang tao ay magsisimulang malito tungkol sa mga bagay na dati nilang ginagawa sa reflex, tulad ng paglimot kung bakit sila pumasok sa isang silid o paulit-ulit na pagtatanong ng parehong tanong, maaaring ito ay isang maagang sinyalis ng demensya o Alzheimer's. Natahimik si Ben. Sumingit si Rosa. Remember the other day hinahanap ko yung salamin ko at nasa mukha ko. Tumango si Ben na mukhang nahihiya. Tama, nahihiya ako. Palatandaan pamamanhid o panlalamig sa mga paa at kamay. Ito ay isa sa mga tahimik, ngunit mapanganib na mga palatandaan. Isang pakiramdam ng pamamanhid sa mga paa at kamay na sa tingin namin ay hindi nakakapinsala. Sabi ng doktor, lalo na sa mga taong may kasaysayan ng diabetes, ang pinsala sa nerbiyos ay kadalasang nagsisimula sa bahagyang pakiramdam ng pamamanhid. Hindi ito masakit, ngunit unti-unting nawawala ng pakiramdam. Kung hindi ginagamot, ang mga kahihinatnan ay maaaring humantong sa gangrene at amputation. Ipinatong ni Ben ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang boses ay mahina. Ang aking mga paa ay madalas na napakalamig. Akala ko ito ay ang malamig na tile na sahig. Hindi takot, ngunit pag-unawa. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, iniabot ni Dr. Mylene kay Ben ang isang notebook na katulad ng kay Rosa. Sa pabalat ay ang mga salita. Makinig sa iyong katawan araw-araw. Hindi ka namin gustong takutin, sabi ng doktor. Ang gusto nating bigyang diin ay ang katawan ay marunong magsalita. Ang tanong ay, nakikinig ba tayo? Pag-alaala ni Ben, habang pauwi, nakaupo pa rin si Ben. Hawak ang dokumento sa kanyang kamay. Naaalala niya ang mga bagay na dati niyang iniisip na normal. Yung mga panahong biglang nanlamig ang mga kamay niya. Ang araw na nakalimutan niya kung saan siya pupunta. Ang pakiramdam ng pagkapagod, pagkatapos magwalis lamang ng kalahating bakuran. Ang lahat ng iyon,
Ito ay naging higit pa sa pagod. Nang gabing iyon, habang pinupunasan ni Rosa ang mesa, lumapit si Ben. Rosa, pwede mo ba akong gawin bukas? Yung mga dati nating ginagawa sa senior center. Napangiti si Rosa. At habang inilalagay ni Ben ang maliit na notebook sa drawer, bigla niyang naisip. Kung alam ko lang ang mga palatandaang iyon ng mas maaga, hindi sana ako bumagsak sa mesa noong araw na iyon. Ilang araw matapos mahulog sa mesa, ibang tao si Lolo Ben nang umuwi siya sa Rosa. Ito ay hindi isang agarang pagbabago. Hindi ito naging madali. Ngunit tuwing umaga ay nagsimula siyang gumawa ng bago isang bagay na dati niyang pinagtatawanan. Ang bodybook una, sinimulan niyang magsulat ng seryoso sa notebook na binigay sa kanya ni Rosa. Tuwing umaga pagkagising niya, isinulat niya, "Sumasakit ba ang iyong likod? Mas malamig ba ang iyong mga paa kaysa karaniwan? Nakalimutan mo ba kung saan mo inilagay ang iyong mga susi?" Noong una, naisip niya. Para siyang bata na pinagmamasdan ang sarili niya. Ngunit habang tumatagal, napagtanto niya. Napakaraming bagay na naramdaman ko, ngunit hindi ko binigyang pansin. Sa tuwing isusulat ko ang mga ito, mas naiintindihan ko ang aking katawan. Bulong niya habang nagsusulat. Pagkain. Mula sa mataba at pritong karne hanggang sa mga gulay at mainit na sabaw noon. Tuwing nagluluto si Rosa ng sopas at berdeng gulay. Nakasimangot si Ben. Ano ito? Walang tuyong isda, walang nilagang karne. Ngunit ngayon, sa kanyang misyon na pangalagaan ang kanyang sarili, unti-unti niyang tinanggap ang pagbabago. Huwag ka nang kumain ng matatabang pagkain, bilin ng doktor. Kung maaari mong singawin ang mga ito, singawin ang mga ito. Bawasan ang asin, bawasan ang alat, iwasan ang mga carbonated na soft drinks. Kaya tuwing 12:00 ng tanghali, nakikita ng mga tao si Ben na kumakain ng kalabasa, dahon ng malunggay, at sinigang na isda. Maging si Gang, Rosa ay nagulat nang sabihin niya, "Huwag ka nang magluto ng bacon, Mrs. Meding, bigyan mo ako ng green beans." Pagsasanay maliit na hakbang, malaking resulta mula nang mahilo siya sa pag-akyat ng hagdan na humaling si Mr. Ben sa paglalakbay ng malalayong distansya. Ngunit kasama si Rosa sa kanyang tabi, nagsimula siyang mag-ehersisyo dahan-dahan at tuloy-tuloy. Una, 5 minutong lakad sa paligid ng bakuran. Kinabukasan, 10 minuto. Pagkaraan ng 1 linggo, naglalakad siya sa paligid ng blok. Hindi ako makapaniwala na makakalakad ako nang hindi humihinga, sabi ni Ben habang nagpapahinga siya sa isang kahoy na bangko sa harap ng kanyang bahay. Huwag mong sabihing malakas ka na naman, pangaasar ni Rosa. Ngunit ngumiti si Ben at sumagot, "You don't have to be strong again. You just need to listen to your body." Iwasan ang stress at matutong tumanggap ng mga limitasyon. Dati, hindi aaminin ni Ben na pagod siya. Kahit masakit ang mga tuhod, sinubukan pa rin niyang magdala ng pitsel at umakyat pa rin siya sa bubong para ayusin ang corrugated iron. Ngunit ngayon, natutunan niyang sabihin, "Hayaan mo akong magpahinga saglit. Hindi ko na kaya." "Rosa, maaari mo ba akong tulungan?" Hindi na niya ito nakikitang kahinaan. Ito ay pag-unawa at paggalang sa kanyang sariling katawan. Maliit na tagumpay araw-araw. Unang linggo naglalakad siya ng 15 minuto nang hindi humihinga. Ikalawang linggo bumaba ng tinupuntos ang kanyang presyo ng dugo. Ikatlong linggo hindi niya nakakalimutang inumin ang kanyang gamot. Ika-4 na linggo bumalik sila ni Rosa kay Dr. Mylene. "Doktor," panimula ni Ben, "naiintindihan ko na hindi lang gamot ang nagpapanatili sa akin ng kalusugan. Kailangan ko ring makinig, kumilos, at umamin kapag may mali sa aking katawan." Tumango si Dr. Mylene. "Mr. Ben, kung ang lahat ng matatandang pasyente ay katulad mo ngayon, marahil kalahati sa kanila ay hindi na kailangang maospital." Inspirasyon ng kapitbahayan. Hindi nagtagal, kumalat ang kwento ni Ben sa buong kapitbahayan. Ngayon ay tinatawag siyang Lolo Tracker dahil sa kanyang maliit na notebook. Maraming matatandang kapitbahay ang pumupunta
para humingi ng mga kopya ng kwaderno. Inanyayahan pa siyang ibahagi ang kanyang Silent Symptom Diary sa buwanang pagpupulong ng seniors ng ward. Nang tanungin kung ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan niya, simpleng sagot niya, "Mas mabuting aminin na mahina ka kaysa magkunwaring malakas ka at pagkatapos ay biglang bumagsak." Isang gabi, habang pinupunasan ni Rosa ang mesa, biglang bumuntong hininga si Ben. "Rosa, isa lang ang kinakatakutan ko. Rosa, isa lang ang kinakatakutan ko." Tahimik ang boses ni Ben habang sinasabi iyon habang pinapatay ang ilaw sa sala. Tumingala si Aling Rosa mula sa lababo. "Ano yon, Ben? Paano kung isang araw? Makalimutan mo, hindi lang kung saan mo inilagay ang iyong relo, kundi kung sino ako." Hindi agad nakasagot si Rosa. Huminto siya, napalunok. Matapos ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang linggo, ang pagbagsak ni Ben, ang mga pagbabago sa kanyang katawan, ang unti-unting pagbabago sa kanyang nakagawian, ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong direktang nagtanong sa kanya kung ano ang lihim niyang kinatatakutan. Ang karaniwang pagkalito at pagkalimot ay hindi na simple. Kinaumagahan, bumalik sila sa Barangay Health Center, hindi para kumuha ng pagsusuri sa dugo o pagbabasa ng presyo ng dugo, ngunit magtanong, "Doktor, paano natin malalaman kung ang mga palatandaang ito ay ang simula ng demensya?" Sinalubong sila ni Dr. Mylene at agad na niyaya silang maupo. "Magandang tanong iyan, Ben," sabi niya. "Dahil maraming matatandang tao ang napapalampas, dahil iniisip ng mga tao na matanda ka na, normal lang ang pagkalimot. Ngunit may mga palatandaan na hindi lamang ito edad, ito ay mga maagang senyales ng demensya o Alzheimer's. Ang pagkakaiba sa pagitan ng senile forgetfulness at dementia. Ipinaliwanag ng doktor, ang pagkalimot sa senile ay isang natural na bahagi ng pagtanda. Halimbawa, nakalimutan kung saan mo inilagay ang iyong mga susi, ngunit naaalala ang mga ito pagkatapos ng ilang minuto. Nakalimutan ang pangalan ng iyong kaibigan, ngunit naaalala kapag nakita mo ang kanyang mukha. Nangyayari ito paminsan-minsan, hindi araw-araw. Iba ang demensya. Ito ay hindi lamang paglimot, ito ay pag-iisip na nagiging disorganized, disoriented, nalilito tungkol sa oras, lugar o espasyo. Madalas na nakakalimutan ang mga simpleng bagay, kung paano gumamit ng kutsara o kung paano makauwi. Ang pinakanakakatakot ang paglimot sa mga mahal sa buhay. Mga palatandaan ng maagang babala ng demensya. Inililista ni Dr. Mylene ang ilang senyales ng babala. Paulit-ulit na tanong kahit nasagot na. Anong araw na? Tanong ng 3 beses tapos nagtanong ulit. Naliligaw sa mga pamilyar na lugar, pupunta sa tindahan ngunit hindi maalala ang daan pauwi. Hindi naaalala ang mga pamilyar na paraan upang gawin ang mga bagay gamit ang remote. Paggawa ng kape, pagpapalit ng damit. Hindi pangkaraniwang pagbabago ng personalidad, dati tahimik, ngayon iritable o nakakatakot. Hindi na interesado sa mga lumang libangan, dati mahilig sa paghahardin, ngayon ay ayaw nang umalis ng bahay. Si Mr. Ben ay nagsusuri sa sarili. Tahimik si Ben habang binabasa ang listahan. Marahan siyang tumango. May mga ilang bagay. Naramdaman ko. Pero Ben, pagsingit ni Rosa, natatandaan mo pa rin ang lahat ng pangalan ng mga bata. Naaalala mo pa rin ang aking kaarawan. Kahit na minsan kailangan mong mag-isip ng mabuti, naaalala mo pa rin. Ngumiti si Dr. Mylene. "Mr. Ben, based on our conversation, you currently have no signs of dementia, but the fact that you are actively observing yourself is commendable." Paano maiwasan ang demensya? Ayon sa doktor, bagamat hindi malinaw ang sanhi ng Alzheimer's, maraming paraan upang makatulong na mapabagal ang proseso. I-ehersisyo ang iyong utak araw-araw, maglaro ng mga puzzle, magbasa ng mga libro, magsulat ng isang tala-arawan, maglaro ng sudoku, mga memory game. Kumain ng mga pagkaing malusog sa utak omega-3 mula sa isda, abokado, mani, langis, ng oliba.
Iwasan ang pagkain ng sobrang asin at asukal, nakakaapekto sa sirkulasyon ng dugo sa utak. Regular na makihalubilo, maaaring mapabilis ng kalungkutan ang pagbaba ng cognitive. Mag-ehersisyo ang paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay nakakatulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa utak. Ang bagong hamon ni Ben. Mula nang umuwi, nagsimula si Ben ng isang bagong ugali, ginagamit ang kanyang memorya tuwing hapon. Binabasa niya ng malakas ang kanyang mga tala sa tala-arawan. Sinusuri ang mga kaarawan ng kanyang mga apo. Natututo ng bagong salita araw-araw. Minsan, nabigla si Rosa nang makita niya si Ben na nagluluto ng arroz caldo mula sa isang recipe sa YouTube. Ben, hindi mo naman ginawa yun dati. Ngumiti si Ben. Hindi na ako natatakot na makalimot. Rosa, ang mas kinatatakutan ko ay hindi sinusubukang alalahanin kung kailan ko pa kaya. Isang gabi, habang nakikinig sa radyo, narinig ni Ben ang isang balita. Ang mga aksidente sa mga tahanan ng mga matatanda ay tumataas, nadulas sa banyo, nahulog sa hagdan, nasusunog o nahulog habang nagluluto. Bumaba ang tingin niya sa sahig ng banyo. Walang banig na hindi madulas. At ang ilaw sa hallway masyadong madilim. Rosa, tawag niya. May mga bagay na wala tayong oras para ayusin sa bahay. Rosa, paano kung bumili tayo ng rubber mat para sa banyo? Tanong ni Ben isang gabi habang gumagawa ng ginger tea. Nagulat si Rosa. Rubber mat. Akala ko ba hindi mo gusto ang mga bagay na yon? Sabi mo para sa matanda. Ngumiti si Ben. Ngayon sa tingin ko, mas mabuting maging ligtas kaysa magpanggap na magagawa mo ang lahat. Nang gabing iyon, habang naghuhugas ng pinggan ang dalawa at binubuksan ang radyo, narinig nila ang balita. Isang 74 anyos na babae sa Quezon City ang nadulas sa banyo at nabali ang balakang. Ayon sa Department of Health, parami ng parami ang mga nakatatanda na naaksidente sa kanilang sariling mga tahanan. Parehong natahimik at mula sa simpleng rubber mat na yon, sinimulan nilang suriin ang bawat sulok ng bahay. Tahimik na panganib, ngunit laging nasa harapan ng kanilang mga mata. Kinaumagahan, naglakad-lakad si Ben sa bahay. Hawak ang notebook. Sa tulong ni Rosa, sinimulan niyang ilista ang mga tahimik na panganib na dati niyang hindi napapansin. Madulas at basa ang mga sahig sa banyo. Kadalasan mayroong mga nalalabi sa sabon sa sahig. Nakaugalian na ni Ben ang pagpasok sa banyo ng nakayapak. Solusyon, maglagay ng rubber mat na may grip, foot towel sa labas ng pinto at magsuot ng hindi madulas na tsinelas. Mahina ang ilaw sa pasilyo. Sa gabi, kapag pumunta si Ben sa banyo, madalas niyang iniiwan ang mga ilaw. Solusyon, mag-install ng motion sensor light o night light sa hallway. 3. Mga sagabal sa sahig. May mga kable ng kuryente na umaabot sa sahig, mga lumang plastik na lababo na nakaharang sa daan, o mga upuan na masyadong mababa. Solusyon, muling ayusin ang mga kable ng kuryente. Alisin ang mga hindi kinakailangang bagay at palitan ang mga upuan ng mga angkop. 4. Gas stove na walang timer o safety lock. Nakalimutan mong i-off ito noong nakaraan. Ben, paalala ni Rosa sa kanya. Solusyon, palitan ang kalan ng auto-off feature o mag-install ng timer. 5. Hindi mo maabot ang mga top cabinet. Umakyat si Ben sa upuan para lang kunin ang lata ng kape. Solusyon, ilipat ang mga madalas na ginagamit na item sa isang madaling ma-access na lokasyon. Mula sa prestige hanggang sa kaligtasan, bawat maliit na sulok ng bahay na dati nilang itinuturing na normal ay naging isang tahimik na banta sa kanilang tumatanda ng katawan. Minsan, Rosa, sabi ni Ben habang naglalagay ng handrail sa hagdan, mas nag-aalala ko sa tumutulo na gripo kaysa sa sarili kong mga buto. Tumawa si Rosa. Ang gripo ay gumagawa ng malakas na ingay, ngunit ang aking katawan, ito ay tahimik na nagrereklamo. Isang bagong uri ng kaligtasan. Pagkatapos ng 2 linggo, may mga rubber mat sa banyo, may mga motion sensor sa hallway, may mga grab bar sa banyo. Ang mga gamot ni Ben ay paunang nahahati sa pang-araw-araw na mga kahon.
Mas maingat din siya sa pagbaba ng hagdan dahan-dahan. Nakahawak sa handrail. Hindi nagmamadali. Mula sa, "Oh, okay lang, Ben," siya ay naging, "Teka, ligtas ba ito, Ben?" Isang pangwakas na paalala para sa iyo sa senior citizen meeting sa ward na imbitahan si Lolo Ben na magsalita. Hindi siya sanay na magsalita sa harap ng maraming tao. Ngunit nang tumayo siya, ibinahagi niya ang pinakatapat na mga salita. "Mga mahal na nakatatanda, alam kong sanay na tayong tiisin ang sakit, hindi pinapansin ang pagkahilo at sabihin sa ating sarili na ito ay normal. Ngunit ang totoo, nagsasalita ang ating mga katawan. Ang tanong ay, nakikinig ba tayo?" Natahimik ang hall. Kung ikaw ay nasa iyong 60s o 70s at sa tingin mo ay may kakaiba, huwag itong baliwalain. Para sa pamilya mo, para sa sarili mo, para sa mga tao na natitira, para pangalagaan ang iyong sarili kung kikilos ka ngayon. Isang mensahe para sa lahat ng lolo't lola. Hindi nangangailangan ng maraming pera upang maging ligtas. Hindi ito nangangailangan ng perpektong kalusugan. Kailangan lang ng pagtanggap, pag-unawa at disiplina. Ang mga matatandang tao ay hindi mahina. Ang tunay na kahinaan ay ang hindi pakikinig sa iyong katawan at sa oras. Lolo Ben, 78 survivor, tagapakinig at inspirasyon sa marami. Ben, tumingin si Rosa. Agad na humakbang palapit. Ben, napasigaw siya nang makitang nanlamig ang mga kamay nito at unti-unting bumagsak ang katawan nito sa mesa. Nagsimulang maghiyawan ang mga bata. Nagpanik si Rosa. Tumawag siya ng kapitbahay. Buti na lang at may malapit na tricycle na tumulong sa kanila. Sa loob ng 5 minuto, nakarating sila sa health station ng barangay. Paggising sa health center. Pagdating nila ay mabilis na inasikaso ng mga nurse si Ben. Binigyan ng oxygen, sinuri ang vital signs, at pagkatapos ng halos 30 minutong katahimikan, dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. "Nasaan ako?" tanong niya. "Nasa klinik tayo. Kanina ka pa nahimatay," sagot ni Rosa na halos mangiyak-ngiyak sa pag-aalala. Pumasok si Dr. Mylene, ang resident physician ng barangay. "Mr. Ben, buti na lang at nakuha ka namin sa tamang oras. Napansin lang namin ang ilang senyales na kailangang suriin at tinanong ka ng doktor gaano ka nakatagal nakakaranas ng mga sintomas tulad ng pagkapagod, panlalabo ng paningin o pagkalimot." "Oh, doktor," putol ni Rosa. Maraming beses ko siyang sinabihan na magpatingin sa doktor, ngunit hindi siya nakikinig. Lagi niyang sinasabi, "Ayos lang." Tumango ang doktor, sa kamahinang sinabi, "Sa iyong edad, kahit na ang maliliit na pagbabago ay hindi dapat baliwalain. May mga senyales na ipinapadala ng iyong katawan na higit pa sa pagkapagod. Minsan, ito ay isang babala na may mas malubhang problema sa kalusugan na nangyayari."